napapansin ko, no, itong mga nakaraang buwan, mga bossing, medyo palala ng palala si Senator Amy Marcos. Nung una, yung sa Davao, mga bossing, sa Davao ha, di ba? Natameme siya, hindi siya nakapagsalita. Samantalang harap-harapan na sinasabi ng mga Duterte, no? Yung mga kumbaga masakit sa tenga niya yun dapat mga bossing. Ako bilang kapatid, kung sabihan ako ng ibang tao, mga kababayan, yung kapatid mo ganito, magnanakaw, yung kapatid mo ganito, ano tawag doon? Nagdodroga tapos walang patunay, tapos walang kahit na anong, alam mo yun, ebidensya, mga kababayan. Masakit po para sa isang kapatid yun. So siya noon, halos parang, ano ba sinabi niyang sagot doon? Parang no issue, parang wala. Halata ng taong bayan na talagang namamangka siya sa dalawang ilog. So itong pamamangka sa dalawang ilog, mga kababayan, ang nakikita ko dito na dahilan kung bakit ganon siya, hindi siya makaporma sa mga Duterte kasi inaano niya binabalanse niya po, no? Binabalanse niya yung mga supporters. Siguro iniisip niya, naku, hindi ako pwedeng mawala dito sa mga Duterte kasi merong ilang milyon din ng mga supporters to. Na umaabot sa punto, mga kababayan, Ma'am Lynn Hirakawa, shoutout sa iyo. Na umaabot sa punto, mga kababayan, no? Na parang yung mismong kapatid niya na ating presidente, mga kababayan, talagang sobra-sobra na yung kanyang mga sinasabi. Nung isang araw, doon sa interview niya sa SMNI, mga bossing, anong sabi niya? 400 million ang kanilang linulustay. Para lang siraan ako, siraan si Pangulong Duterte, siraan ang SMNI, siraan si Pastor Kibuloy. Yan pong lahat ng binanggit niyang mga pangalan, mga kababayan. Ayoko lang paulit-ulit dito sa ating channel pero doon sa mga bago pa lang sa kakapasok, sige, para sa inyo. No? Yung mga pangalan na binanggit niya, sila po mismo ang sumisira sa sarili nila. Senator Amy Marcos, yung pamamangka sa dalawang ilog, no? Na halos makalimutan niya na yung kapatid niya. Pangulong Digong, yung paiba-iba na yung sinasabi, kinokontra niya yung sarili niya. At tapos yung taong bayan hinahanap yung pagtindig niya, yung pagtayo niya sa West Philippine Sea, no? Hinahanap ng tao, asan yung jet? Yung jet ski. Yan yung mga dahilan, mga kababayan, kaya nawawalan ng gana ang tao sa kanila. Pero ang gusto nilang ipamukha sa taong bayan, sinisiraan sila. Hindi po ako naniniwala doon sa sinisiraan sila. Hindi po, merong budget para sa kanila, para siraan sila. Good morning, sabi ni Aiko Ichikawa. Watching from Japan. BBM po tayo. Yes, ma'am. Hindi po ako naniniwala doon sa sinisiraan sila, mga kababayan. Sila po mismo, no? Yung sumisira sa kanilang mga sarili. Sila po yung mismong nagse-self-destruct para sa kanila po, mga bossing. No? So sabi ko, parang dinaig pa ni Senator Amy Marcos, no? Si Attorney Leni Robredo, mga bossing. Hindi ko po kumbaga ikinakampanya or whatever si Attorney Leni Robredo, mga kababayan. Pero po, yung tipo bang, kasi yung mga sinasabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, ganito lang tingnan nyo. Kung si Maharlika, no? Kung si Maharlika, ang bintang niya sa ating presidente, no? Ang bintang niya sa ating gobyerno, magnanakaw, ano pa? Nagpupulburon, at kung ano-ano pa po, no? Pero yun yung dalawang main, mga bossing, no? Kung si Maharlika, yun ang bintang, no? Sa ating presidente o sa gobyerno ng Pilipinas,
si Senator Amy Marcos, yung hindi niya pagsasalita, no? Nung sinabi na meron tayong presidenteng drug addict ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga parang wait lang, tinatanggap mo na ang ating presidente ay nagdodroga? Okay sa'yo yun? Yun yung isa ko napansin. Pangalawa, yung sa interview niya sa DZAR o SMNI, mga kababayan, 400 million ang nilulustay nila. Sino po ang pinatutungkulan nito, mga kababayan? Di ba po ang gobyerno ng Pilipinas? Sino po ang namumuno ng gobyerno ng Pilipinas? Di ba po ang kapatid niya? Si Pangulong Bongbong Marcos? So sabi ko, Maharlika, ano yan? Ang bunganga niyan, pangkalsada, pangkalye, no? Walang kaklas-klas. Pero ang bintang, magnanakaw at nagdodroga. Senator Amy Marcos, parang hinahayaan lang po niya na tawaging nagdodroga ang ating presidente. So, halos magkaparehas na din yan, mga bossing. Pangalawa, yung magnanakaw, mismong sa kanya galing, no? Na nilulustay ang pera ng bayan. Sabi ko, si Atty. Leni Robredo, yung mga pinklawan, yung mga pinklawan, yun yung tawag na, yung mga, ano ba? Yung mga kakamping, pagkatapos ng eleksyon, biruin nyo ha mga kababayan, ang mga kakamping po nung eleksyon talagang mahigpit po ang bardagulan natin dyan sa mga yan. Talagang minsan magkakaiyakan na doon sa mga sa mga pang-aasar no? Mahigpit po. Sabi ko mukhang forever nang makikipagbardagulan tayo sa mga kakamping ka. At eto nagkamali ako dati. Kasi sinasabi ko, etong mga kakamping na to, kapag hindi nila gusto yung presidente, kukontra kahit maganda na yung ginagawa. Nagkamali ako doon, mga kababayan. Kasi po, mga bossing, kaya ako nasabi na parang mas malala pa si Amy Marcos dito kay Atty. Leni Robredo, mga boss. Wala silang mga ebidensya. Pero yung mga binubukan ng kanilang mga bibig, pagbibintang sa ating gobyerno. Samantalang, tingnan nyo po, Atty. Leni Robredo, nakita ko pa nga yung isang balita Leni Robredo at si Martin Romualdez magkasama sa iisang proyekto, mga kababayan. So sabi ko, nagkamali ako. Ito palang mga kakamping na to, kapag gusto nila yung presidente at nakikita nila na tama ang ginagawa ng presidente, hindi sila, yung tipo bang hindi sila magiging kritiko. Hahayaan lang nila yung flow. No? Maganda yung ginagawa ng presidente. Ano gusto mong gawin namin? Yun pala sila. No? Okay ang mga proyekto ng presidente. Bakit kami kukontra? Unlike, eto po, no? Yung mga DDS, sila Panelo, sila yung medyo parang medyo matambok yung pisngi. Si Roque, ayan, sabi ni Gambi Ramirez. Good morning, Boss Chief Amos here, watching from Western Australia. Ayan, Sushi Su, ayan, morning sa lahat. No? Ngayon, ang nangyayari, itong mga DDS, mga kababayan, sila ngayon yung kontra ng kontra. Sila yung ngayon na batikos ng batikos, pero kapag hinanapan mo asan ebidensya mo sa sinasabi mong yan, wala. Dadaanin ka dun sa kesyo. Alam nyo po mga kababayan, hindi po ako makatulog nung isang gabi Tumawag po sa akin si Pangulong Duterte. Kinabukasan, may nagsabi, hindi ko alam kung si Bongo yata yun or kung sino man yung kadikit ni dating Pangulong Duterte, no?
Ay hindi po totoo 'yan. Hindi po siya tinatawagan ng ating pangulo. Sabi ko, "Ano ba 'to? Marites na lang ba ang labanan ngayon?" So kaya ko po nasasabi 'no, na mas worse sila kaysa sa mga pinklawan, kaysa po sa mga, kakamping. Yung payat si Panelo, sabi ni Bagong Lipunan. Yung payat si Panelo, tapos yung medyo chubby-chubby yung mukha, medyo maumbok yung mukha, si Harry Roque. So yun mga kababayan, sabi ko, "Ano ba 'tong mga 'to?" Umpisa pa lang ng, eleksyon, unity, 'no? Magkaisa. Ano ano sigaw na sigaw? "Wag nating hayaan ng makabalik ang mga kakamping." Ayan, "Wag nating hayaang makabalik ang mga kakamping, mga kababayan, kasi ganito, ganyan." At the end of the day, sila yung mga nagiging sobra yung pagiging kritiko na umaabot sa punto na magki-criticize ng walang ebidensya, na laway-laway lang kagaya nitong si ano, Maharlika. Sa sobrang gigil na gigil mga kababayan sa kada makikita ko na naka-live siya. Siguro yung kung ano, kung naku, possible na mag-lockjaw, eh, sa sobrang gigil, eh. Pati po yung mga ugat dito, eh. Sabi ko, dapat itong mga supporter nitong mga 'to, sinasabihan, "Oh, madam kalma." Ayan, uso pa naman yung ano, kantang kalma. Oh, "Madam kalma, ayaw namin makita kang bumulagta diyan habang nagba-vlog." Naku, kailangan linawin natin yung bumulagta habang nagba-vlog. No, ibig sabihin natin dun, eh, tumaas yung presyon, tumaas yung dugo, oh, eh, baka ma-stroke. Ayaw naman natin nun mga kababayan, 'di ba? Kasi magaling sila diyan, eh. Magaling sila diyan mga kababayan. Baka bigla na lang, "Mark Ramos may kaso kasi pinagbantaan si Maharlika." Sabi ko, "Ha? Pinagbantaan?" Yun pala 'no, dahil sinabi natin ayaw bumulagta habang nagba-vlog. Dahil ano po 'yan, kaparehas na kaparehas po 'yan nung sama-sama tayong maging milyonaryo. Yung bati ni ano, First Lady kay Mel Robles mga kababayan. Ebidensya daw po yun na nagnanakaw daw po si Mel Robles at ang ating First Lady magkakuntsaba daw, Diyos ko po. Kaya kailangan kada yung mga ganyang mga, pananalita kailangan lilinawin nating maigi ano. Bitter si Maharlika dahil di na-appoint si Chong, ayan. Sabi naman daw sabi ni ano pangalan nun? Sabi ni Attorney Larry Gadon mga kababayan, "Alam niyo in-endorso ko yan si Glenn Chong, eh. Kaso hindi nakapag-antay, eh." 'No? Maramdamin niyo 'to. Kita naman kay ano 'no, kay Glenn Chong mga kababayan, parang pusong mamon ano, eh, konting maano mo, ano na, parang apektadong-apektado na. Siguro nainip talaga. Oh, buti na lang nainip. Kung hindi, naku ganyan pala ugali 'no, ni Glenn Chong.